Ako si Juan, isang masayahing matandang umuwi sa probinsya ng Capiz, matapos ang ilang taong paninirahan sa Sorsogon. Pinapasyal ako ng aking mga apo sa mga malalayong lugar na madalas kong pinupuntahan noong ako'y bata pa. Isang mainit na umaga, pumunta kami sa baryo malapit sa aming bayan na kilala sa mga bukid nitong sagana sa prutas. Habang naglalakad kami ng mga apo ko sa daan papunta sa bukid, ay biglang naalala ko ang aking matalik na kaibigan noon na si Marco. Si Marco ay unang nakilala ko nang mapadpad ako sa Sorsogon. Nung panahon na iyon, palagi akong naliligaw sa mga daan na hindi pamilyar sa akin. Isang araw, nag-iisa akong naglalakad sa isang daang napili ko, bigla akong sinugod ng isang pangkat ng mga lalaking mukhang masasamang loob. Nang makita kong akmang sasaksakin nila ako, bigla silang pinigilan ni Marco na lumitaw mula sa kakahuyan. Tinakot ni Marco ang mga lalaki hanggang sa tumakas sila at iniwan na lang ako. Magmula noon, naging magkaibigan na kami ni Marco. Madalas akong dumalaw sa kanya sa baryo kung saan siya nakatira. Kilala si Marco bilang isang binatang mapagkumbaba, mabait at matulungin, bagaman halata sa kanya ang hirap ng buhay, masaya siyang kasama at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Isang bagay ang napansin ko kay Marco, bihira siyang makipag-usap sa ibang tao maliban sa akin, kahit sa kapitbahay nila parang iniiwasan siya. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niya na ganoon naman talaga sila sa baryo. Sa tuwing wala akong pasok sa trabaho, madalas akong tumulong kay Marco sa kanyang bukid. Habang naghahakot kami ng mga prutas, sinasamahan ko siya ng kwentuhan para maibsan ang pagod. Doon ko na isalaysay ang aking buhay bago dumating sa Sorsogon. Sa kanya rin ako unang nakapagsabi ng aking pinakamalalim na mga lihim at pangarap sa buhay. Ngunit may mga bagay na hindi ko lubos maunawaan tungkol kay Marco, ang misteryosong ngiti niya tuwing binabanggit ko ang salitang aswang. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan na akong nakitira sa baryo ni Marco dahil sa kanyang pamamagitan, nakahanap ako ng trabaho bilang katulong sa bukid ng mayamang pamilya sa Karatigbayan. Tuwing Sabado at Linggo, naglalaan kami ni Marco ng oras upang magtanim ng mga gulay sa kanyang bakuran. Isang umaga, paggising ko ay nagulat ako nang makitang wala si Marco sa kanyang higaan. Naghanap ako sa buong bahay ngunit hindi ko siya mahanap. Bigla kong naalala na mayroon pala siyang lakad sa Karatigbayan kaya umalis siya ng maaga. Habang hinihintay ko ang pagbabalik ni Marco, napagdesisyon kong maglinis ng kanyang bakuran. Sinimulan kong kalukin ang lupa sa paligid ng kanyang halamanan. Maya-maya, may napulot akong kakaibang bagay. Yun pala ay isang lumang aklat na may kalawangin na takip. Dahil sa magaspang ang takip, nabuksan ko ito nang hindi sinasadya. Napailing ako nang makita kung ano ang nilalaman, mga resepe para sa mga kakaibang inumin at langis. May mga resepe para sa langis ng pagpapalakas, Dexon laban sa masamang hangin at marami pang iba. Ang ilan sa mga sangkap ay mga bagay na hindi pangkaraniwan tulad ng ip ng kabayo, buntot ng daga at iba pa. Ikinagulat ko nang biglang bumukas ang pintuan. Si Marco, gulat na gulat din siya nang makita ang hawak kong aklat. Mula noon, nagsimula ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Madalas ko siyang maabutang nakatingin sa malayo na tila may iniisip, kahit kapag magkasama kami parang may nagbubuhol sa aming dalawang dila. Hindi ko alam kung ako ba ang unang magsasalita o siya. Gusto kong itanong sa kanya kung ano ang nilalaman ng aklat, subalit natatakot akong masaktan ang damdamin niya. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, bigla niya akong tinanong kung naniniwala ba akong mayroong aswang. Gulat na gulat ako sa kanyang tanong. Ang sabi ko, hindi ako sigurado pero posible daw na mayroon niyang ganon. Tumingin siya sa akin ng matagal bago muling nagsalita. Naniniwala akong mayroong aswang dahil may dugo ako na katulad ng sa mga yon. Doon niya ibinunyag sa akin na ang kanyang mga magulang ay mga mandurugo o uri ng masamang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Siya mismo ay nagmana ng bahagi ng kanilang kapangyarihan, ngunit ipinangako niya sa akin na hinding-hindi niya gagamitin ang kapangyarihang iyon para saktan ang sinumang tao. Noong gabing yon, matapos malaman ang lihim ni Marco, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magtiwala pa rin sa aking matalik na kaibigan. Alam kong mabuti ang kanyang puso at hindi niya gagawin ang anumang masama, ngunit hindi maikakailan na nabigla ako sa katotohanan na siya pala ay isang aswang. Kinabukasan, sinamahan ko si Marco sa pag-aani ng kopra sa bundok.
Habang abala kaming naghahakot ng mga bagay, biglang dumungao sa amin ang isang lalaking hubot-hubad ang katawan at nakatayo sa malayo. Namumula ang mga mata nito at nakatingin ng matindi sa amin. Napalingon ako kay Marco at halatang nag-aalala ang itsura niya. Maya-maya, ang lalaking yon ay napalitan ng isang malaking aso na mukhang handang manakmal sa amin. Aswang yan, bulong sa akin ni Marco, pero huwag kang matakot, protektado ka sa akin. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ang kaibigan kong tahimik at mapagkumbaba ay may kakayahang makipaglaban sa isang malupit na nilalang. Sa isang iglap, nagmistulang mabagsik na hayop si Marco at nakipagsagutan. Inag kung alin o saan sila sa dami ng alikabok na lumilipad. Matapos ang ilang sandali ng marahas na labanan, bumalik sa anyong tao sina Marco. Nalaman ko na hindi niya pinatay ang aswang dahil gusto lang niyang bigyan ito ng babala laban sa pamilya niya. Pagka-uwi namin, muli akong naguluhan sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Ano nga ba talaga si Marco? Bakit mayroon siyang kakayahang lumaban sa isang nilalang na iba sa karaniwang tao at bakit hindi man lang nagugulumihanan ang kanyang mga sugat sa katawan? Habang nag-iisip, biglang may malalakas na yabag na narinig galing sa bubong ng bahay nila Marco para bang may mabibigat na bagay na dumadagundong. Tiningnan ko si Marco at mukhang handa na namang harapin at kalabanin ang sinumang humahamon sa kanya. Pagkabagsak ng tumama sa bubong, dali-daling pumasok ako sa loob ng bahay ni Marco ito ayon sa utos sa akin ng kanyang ama. Naririnig ko pa rin ang ingay sa labas, ngunit pilit kong iniiwasan ang tingin doon. Maya-maya pa, bumalik na sina Marco at ang kanyang ama na muli ay puno ng paso. Agad silang ginamot ng ina ni Marco gamit ang isang kakaibang langis. Napansin kong unti-unting naghilom ang kanilang mga sugat na tila ba walang nangyaring away kanina lang. Nang makabawi na sila, tinawag ako ng ama ni Marco at kinausap tungkol sa kanilang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag niya na sila mga mandurugo, isang lahi ng mga masasamang nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao, katulad ng sinabi ni Marco sa akin kanina, subalit pinili nilang huwag gawin iyon at sa halip ay mamuhay ng payapa kasama ang mga tao. Dahil dito, maraming naiinggit at galit sa kanila mula sa ibang mga aswang ang dahilan kung bakit madalas silang hamunin ng mga kalaban upang agawin ang muta na kanilang hawak. Ang muta ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila na makipaglaban at maging tao kahit naman durugo sila. Unti-unting nawala na ang takot ko kay Marco at sa kanyang pamilya. Alam kong mabubuti ang kanilang mga puso kahit na may bahagi silang masasama. Tinanggap ko sila bilang aking mga kaibigan sa kabila ng kanilang kakaibang pinagmulan. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi silang iniiwasan ng mga tao. Natatakot ang mga ito sa kanila dahil sa hindi nila naiintindihan ang mundo ng mga aswang, ngunit ako, hindi ko sila iiwasan, sila pa rin ang aking mga kaibigan. Isang gabi, habang nasa bahay kami ni Marco, biglang yumanig ang sahig at nagsimulang magkaroon ng mga ghost sa bubong. Alam kong isa na namang hamon para sa pamilya niya mula sa kaaway nilang aswang. Maghanda ka na Marco, mukhang kailangang kalusin na natin ang mga demonyong iyon, sabi ng kanyang ama. Tumango lang si Marco pero halatang handa na siyang makipaglaban. Sa siwang ng bintana, nakita kong biglang nag-iba ang anyo nila, naging malalaking hayop sila na may balahibong katawan at matutulis na pangil. Samantala ang kaaway nilang aswang ay isang paniki, ngunit mas malaki ito kaysa sa karaniwan. Nagsimula ang madugong labanan, pumatay saksak kagat takip garalgal hilaan ang nangyari sa pagitan ng magkabilang panig. Ramdam kong ako ang pinaglalabanan nila dahil ako lang ang normal na tao na nakaalam ng kanilang lihim. Sa kabila ng tagisan ng lakas at gilas, hindi ako makapaniwala sa ginagawa nilang pagsasagupa, parang walang habas na gustong wasakin ang bawat isa ang kalaban, walang awang sinasakmal, kinakagat at sinasakal ang bawat isa hanggang sa marinig na lang ang tunog ng nababaling buto o naninilaw. Nabalat! Matapos ang ilang sandali bigla na tumigil ang labanan. Tiningnan ko muli sa bintana at nakita kong naglalakad pabalik sina Marco at ang kanyang ama na muli nasaan yung tao na puno ng paso at sugatang makapasok agad ang ulong ng ina ni Marco sa pamamagitan ng kakaibang mga langis at orasyon. Unti-unting naghilom ang kanilang mga pinsala hanggang sa tuluyan ng mawala ang mga yon. Alam ko na ngayon kung bakit bihira silang matalo sa labanan, sila ay may taglay na lakas at kapangyarihang hindi karaniwan. Ngunit kahit sila ay nasasaktan, nagdurusa at nalalagay sa panganib tuwing may humahamon sa kanila. Pagkaraan ng magulong gabi,
Muling nakabawi sina Marco at ang kanyang ama mula sa mga pinsalang natamo. Inalok kami ng pagkain ng ina ni Marco na agad kong tinanggap dahil nakaramdam din ako ng gutom dahil sa mga nakita kong labanan kanina. Habang kumakain, maraming tanong ang pumapasok sa isip ko. Bakit ba gustong agawin ng ibang aswang utsa na hawak ni Marco? Ano ba talaga ang mutyang yon at gaano ito kahalaga? Nang matapos kaming kumain, kinausap ulit ako ng ama ni Marco. Ipinaliwanag niya na ang mots ng kanilang ari-arian ay isang mahika at kapangyarihang namamana sa kanilang angkan. Ito raw ang nagbibigay daan sa kanila upang makapagpalit ng anyo makalaban sa iba pang masasamang nilalang at makapamuhay kasama ng mga normal na tao. Dahil dito gustong agawin ito ng ibang mandurugo upang magamit din sa masama, ngunit mahigpit itong iniingatan ng pamilya ni Marco sapagkat kapag nawala ito mawawala rin ang kanilang kakayahang mabuhay ng payapa at lumayo sa karimlan ng alam nilang kapag nakuha ito ng masasamang loob maghahari ang kadiliman hindi lamang sa kanila kundi maging sa buong bayan. Lubos ko nang naiintindihan ngayon kung bakit mahalaga sa kanila ang muta. Ito ang nagbibigay isa-isa sa kanilang buhay at pag-asa na mabuhay alinsunod sa mga tao. Kahit hindi ko maintindihan ang lahat, alam kong may mabuting hangarin lamang sila. Pagkalipas ng ilang araw, nakabawi ng lubos sina Marco at ang kanyang pamilya. Bumalik na sa dati nilang sigla at masayahing pamumuhay sa baryo, ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ang nangyaring labanan. Hanggang isang gabi, habang magkasamang nanonood ng bituin, bigla kong naalala ang dahilan kung bakit ako napadpad sa baryo na ito. Ang iwas ko sa responsibilidad sa dalagang aking nabuntis. Sinabi ko ito kay Marco at sa wika niya dapat lamang sigurong bumalik na ako sa aking pinanggalingan. Alam niya na hindi magiging madali para sa akin, pero pinayuhan niya akong harapin ang problema at humingi ng tawad kung kinakailangan. Naantig ang puso ko sa kanyang payo. Hindi ko inaasahan na ang isang tao o aswang na tulad niya ay may napakagandang aral sa buhay na maibabahagi sa akin. Kahit sila ay dinidigahan at iniiwasan ng marami, hindi nawala ang kanilang pagmamahal at pangunawa sa kapwa. Kinabukasan, nagpaalam na ako kay Marco. Malungkot man, alam kong kailangan ko nang bumalik at ayusin ang mga pagkakamali. Hinatid niya ako hanggang daungan at doon kami nagpahuli, nagyakapan bilang magkaibigan. Salamat Marco sa lahat-lahat, sa lahat ng aral at pagtuturo mo sa akin. Hindi kita malilimutan, paalam ko sa kanya. Tumango lang siya at mumiti bago bumalik sa daan pa uwi. Tiningnan ko siyang papalayo hanggang mawala sa paningin ko bago sumakay sa barko. Alam kong hindi magtatagal ay muling magkikita kaming muli ni Marco. Paulit-ulit man ang unos sa buhay, mananatiling matatag ang aming pagkakaibigan. Pagbalik ko sa amin, agad kong hinanap ang mga magulang ng dalaga upang humingi ng paumanhin. Hindi inaasahan ang mainit nilang pagtanggap sa akin. Sa halip, pinayuhan nila ako na alagaan ang kanilang anak at ang sanggol pagdating ng panahon. Nang mapatawad nila ako, para bang nawala ang bigat na nagpapabigat sa aking balikat at dibdib. Doon ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagsuko at paghingi ng tawad. Kung hindi dahil kay Marco, hindi ko magagawang muling bumalik dito. Taon ang lumipas mula nang huli kong makita si Marco. Ngayon mapayapa na ang aking pamumuhay, kasama ang aking pamilya. Madalas, habang tinitignan ko ang aking mga apo, naaalala ko rin ang aking matalik na kaibigan. Naiisip ko kung paano na kaya ang lagay niya ngayon. Minsan pa naiisip kong bumalik sa baryo upang dalawin siya, ngunit naisip ko ring siguro ay hindi na niya kailangan ng presensya ko doon. Alam kong kahit wala ako, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban para mapanatiling maayos ang kanilang pamumuhay. Kung minsan, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may mga bagay akong nakikita o naririnig na nagpapaalala sa akin kay Marco, tulad ng maliliit na marka ng paa sa gitna ng putikan o ang malalim na tunog na para bang ugoy ng malaking puno. Ngiti na lang ang aking reaksyon dahil alam kong ang aking kaibigan ay masaya kung saan man siya ngayon. Marahil sa isang magandang araw ay muli kaming magkikita ni Marco at kapag dumating ang araw na iyon, alam kong magkukwentuhan kami ng matagal tungkol sa aming mga pinagdaanan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Juan, ang inyong kaistorya. Ako po si Maria, 44 na taong gulang na at naninirahan sa lungsod ng Laguna, kasama ang aking asawa at isang anak. Nais kong ibahagi ang aking karanasan nung ako ay 14 na taong gulang pa lamang at nung nakatira pa kami sa aming nayon sa Iloilo, kung saan nakasagupa namin ng isang mapanlinlang na nilalang. Nagsimula ang lahat noong mabalitaan namin na muli na nagdadalang tao ang aking ina pagkalipas ng maraming taon simula nang ipinanganak niya ako. Talagang isang malaking biyaya ito dahil matagal na siyang nahihirapang magkaanak ulit. Malaki ang aming pasasalamat
dahil binigyan pa rin kami ng Panginoon ng pagkakataong magkaroon ng bagong kasapi sa pamilya. Masaya kaming nag-aabang ng aking ama sa araw ng kapanganakan, ngunit hindi namin inaasahan ang mga pangyayaring susunod na magbabago sa aming tahimik na pamumuhay. Nagsimula ang lahat noong ikalawang buwan ng pagdadalang tao ng aking ina, gabi-gabi na lang kaming ginigising ng kakaibang mga tunog mula sa aming bubungan na tila may malaking nilalang doon na gumagapang. Una naming inakala na pusa lang iyon, ngunit nang lumaon paulit-ulit na ang mga kakaibang pangyayari, kaya't nagduda na kami na may aswang o kaya naman kung anong nilalang ang gumugulo sa aming bahay tuwing hating gabi. Sa tuwing bubuksan namin ang aming pintuan upang alamin kung ano yon, bigo kaming makakita ng anumang bagay. Isang gabi sa kasagsagan ng aming pagtulog ay nagising ang ina ko, dahil na rin sa sobrang init ng kanyang nararamdaman, inalok ko siyang painumin ng malamig na tubig at pinaupo sa labas upang maginhawahan. Nang bumalik kami sa aming silid doon ko, unang nakita ang dalawang nagniningning at mapupulang mga mata na nakatigang lubos sa tiyan ng aking ina. Napaupo ako sa takot habang sinusundan ko ng tingin ng mga mata na yon, ngunit nang sabihin ko sa aking ina, wala siyang nakitang anuman, inakala niyang baka sa antok ko lang kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Ngunit alam kong tunay ang aking nakita at ang mga sumunod na pangyayari ang nagpatunay na may nilalang ang nagbabantay sa aming bubungan at gustong agawin ng sanggol sa sinapupunan ng aking ina. Ito ang simula ng aming pagtugis sa mapanglamang na nilalang na handang ipagkanulo ang aming payapa at tahimik na pamumuhay para sa kanyang sariling kapakanan. Matapos ang unang pagkakataong nakita ko ang mapupulang mga mata sa aming bubungan, patuloy pa rin itong bumabalik sa tuwing hating gabi, pilit na inaalo ng aking ina ang takot, ngunit palagi na lang naming naririnig ang mabibigat na yapak na humahakbang sa bubong tuwing kami mahimbing na natutulog. Isang gabi habang nasa trabaho ang aking ama, kaming dalawa lang ng aking ina ang naiwan sa bahay gabi na noon at naghahanda na kami para matulog nang bigla naming marinig ang boses ng aking ama, sumisigaw ito at parang may binabantaan na nilalang at narinig namin ang sinabi niyang aswang, pinabababa niya ito mula sa bubong at sinabing matitikman niya ang talim ng kanyang patalim. Nang ilabot kami ng aking ina sa mga salitang yon, maya-maya na nahimik na. Pagbalik ng aking ama, sinabi niya sa nakita nga niya ang aswang na nakasilip sa bubungan at agad niya itong pinagbantaan gamit ang kanyang itak. Mula noon hindi na muling lumabas ng bahay ang aking ama tuwing gabi at palagi na lang kami nitong binabantayan. Isang umaga dinala ng aking ama ang aming problema sa isang matandang lalaking kilala sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga kakaibang nilalang. Pinayuhan kami nitong gumamit ng bawang at asin bilang pantaboy sa mga aswang. Agad kaming bumili ng maraming bawang at inilagay ito sa buong paligid ng aming tahanan. Ngunit isang gabi muli na namang bumalik ang malupit na nilalang sa gitna ng aming pagkakatulog. Nagising ang aking ina nang maramdaman niyang may humahaplos sa kanyang tiyan. Napasigaw siya ng malakas na ang akala namin ay nawawala na ang ipinagbubuntis niyang sanggol. Nang magising kami, nakita naming puno ng dugo ang kanyang damit at nanlalamig na ang kanyang katawan. Mabilis kaming nagtungo sa albularyo ng aming baryo kahit kalaliman na ng gabi. Salamat sa Diyos at nalaman naming ligtas pa rin ang nasa sinapupunan ng aking ina, ngunit malinaw na ang balak na nilalang na yon ay ang agawin ng sanggol kahit paman lumaban kami. Bumalik kami sa bahay na puno ng takot at panginginig. Pinagawang bahala ng aking ama ang antok sa kanyang mga mata at nagbantay sa aming mga pintuan. Naglagay pa siya ng mas maraming bawang sa labas ng aming bahay. Walang nakatulog ng gabing iyon, pati ang mga karatig bahay namin ay nagising din sa ingay at kaba. Bandang hating gabi narinig muli ang mga matitinding yapak na pumapatak sa aming bubungan. Ito na nga ang huling pagtatangka ng mapanibughuing nilalang na nagmamanyobra upang manakaw ang bola sa aming buhay. Nagsitayuan ang lahat sa dilim na puno ng panginginig at takot. Maya-maya sumigaw ang aking ama, kung gusto mong isugal ang iyong buhay, magpatayan tayo ngayon. Din ang tanong hanggang saan siya kaya handang pumatay at manira ng buhay alang-alang sa kasakiman. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng magdamagang iyon, narinig namin ang magulong ingay mula sa labas ng aming tahanan. Sabay sa malakas na pagyapak, may humagupit na matulin na nagdulot ng hindi malamang daing at ungol. Sumigaw muli ang aking ama, sumpain. Kahalimaw, hindi ka mananalo rito. Nang humupa na ang gulo, lumabas kami ng aming tahanan upang alamin kung anong nangyari. Nakita namin ang nagkalat na dugo sa lupa at mga bakas papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Sinabi sa amin ang aking ama na nakipagsagutan lang ng mag-isa at nakatakas ito sa kabila ng mga sugat dala ng kanyang patalim.
Kinabukasan kumalat ang balita sa buong baryo na may nakitang bangkay ng isang babae sa tabing ilog, puno ito ng saksak at pinakamalaki ang sugat sa likod nito. Ayon sa mga nakakita, mukhang may kakaiba at makamandag na anyo ang naturang bangkay, kaya't agad nilang iniulat sa kapitan. Napag-alaman din namin na kilala pala ng lahat ang babaeng iyon bilang isang mapagkunwaring matanda na madalas makitang nakatambay sa ilalim ng isang puno sa tabi ng ilog tuwing hapon. Nakatira itong mag-isa sa isang dampa at bihira lamang makihalubilo sa mga kapitbahay. Ngunit kahit ano paman ang anyo o ugali nito sa nakaraan, mananatili na siyang patay at hindi na muling magbabalik pa. Mula nang matagpuan ang labi ng babae, hindi na muling bumalik pa ang nilalang para guluhin ang aming pamumuhay. Nakahinga na ng maluwag ang aking ama at nanatiling alerto sa tuwing gabi. Pinapanatili niya pa rin ang bawang sa aming paligid, bagaman hindi na nagpakita muli ang anumang kahinahinalang bagay. Ako man ay naging mapano na sa aking paligid at natutong maging mapagmatsyag sa mga bagay na maaaring hindi nakikita ng ordinaryong pananaw. Marahil itong nakaraan ay isang tanda na hindi lamang masamang nilalang ang gumagambala sa kapayapaan ng aming maliit na nayon. Maaaring mayroon pang iba na hindi namin nakikita na handang manira ng buhay at kaligayahan ng iba alang-alang sa kanilang sariling kapritso. Ngunit patuloy kaming mabubuhay ng may pananampalataya at magiging matatag sa anumang pagsubok na darating pa. Matapos ang mapanghamong mga pangyayaring dinala ng nilalang na yon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming tahanan. Bagamat palaging handa sa anumang pagbabanta, patuloy kaming nananatiling buo. Dahil sa nangyari, nanganganib pa rin ang buhay ng aming sanggol habang lumalaki ito sa sinapupunan ng aking ina. Kaya manlaking pasasalamat namin sa Panginoon nang pumanaw ang takot noong mga sumunod na buwan. Maayos na ipinagbubuni namin ito ng puno ng galak at luha ng kagalakan. Salamat na rin sa mga kapitbahay na walang sawang nag-alaga at nagbantay sa aking ina sa panahong iyon. Matapos ang ilang linggo ay nakabalik na sa normal ang lahat sa aming munting pamayanan. Nawala na ang mga bawang at asi na dati nakakalat sa paligid ng aming tahanan. Hindi ko man alam kung paano, pero may mga nagsasabing nakita daw nilang inilibing ng aking ama ang labi ng nilalang na iyon sa pinaliki ng gubat upang hindi makabalik muli. Hindi ko naman nainal ito sa aking ama. Dahil sa pangyayaring yon, nagpursigi akong matuto ng ilang kakayahang makakapag-antay ng paggawa ng mga pangontra ko. Sakaling bumalik man ang mga nilalang ng dilim. Nakapag-ipon din kami ng sapat para makagawa ng bahay at makapagpatayo ng maliit na tindahan sa bayan. Dahil dito, hindi na kailangang umalis ni ama tuwing gabi at palaging nariyan para samahan kami. Sa kabila ng mga pagsubok, mas nagkaisang muli ang aming mag-anak at nagpatibay ng pagkakaisa namin bilang pamilya. Sa hirap man o ginhawa, patuloy naming pinagdaraanan ng magkakasama at ngayong lumalaki na ako, pinagninilayan ko ang lahat ng nangyari bilang aral para maging mapagmatsyag at mag-ingat. Lumipas ang mga taon at lumago na ako mula sa aking kabataan tungo sa pagtanda. Ngayon ay may sarili na akong pamilya at anak na pinagkakautangan ko ng buhay. Sa kasalukuyan naninirahan na ako sa lungsod ng Laguna, kasama sila nung namatay na ang aming mga magulang. Ilang taon na ang nakalilipas kami ng aking nakababatang kapatid. Ang tanging naiwan bilang panganay, iniisip ko ang responsibilidad kong alagaan siya at ito ang aking isinasang tabi sa tuwing nagtatrabaho ako. Nang makatapos siya sa kolehiyo, sinamahan ko siya patungong ibang bansa upang magtrabaho doon. Napaluha ako. Unang inihatid ko siya sa paliparan, ngunit alam kong para ito sa kanyang kinabukasan. Ngayon ay matatag na siyang nakatayo sa sariling mga paa. At patuloy ko pa rin siyang sinusuportahan kahit sa malayo. Madalas kaming mag-usap sa video call tuwing Sabado at kinakamusta ang isa't isa. Minsan ay naaalala ko ang aming pinagdaanan nung mga panahong ulila pa kami at walang ang maaasahan, kundi ang isa't isa. Sapat na sa akin na nakikita kong nakangiti siya at masaya sa kanyang buhay. Sa tuwing bumabalik ako sa aming probinsya, hindi ko maiwasang maalala ang mga alaala ng aming mag-anak doon. Naaalala ko ang bawat sulok ng aming lumang bahay na ngayon ay nabuwal na at sinasamsam na ng damo at mga puno. Lumilipas man ang panahon, mananatiling buhay ang alaala ng mga taong minahal ko doon at ng aming munting pamayanan. Kahit malayo man ako sa aking pinanggalingan, ngayon may bagong pamilya at komunidad na akong kasama. Sa kabila ng panibagong hamon sa buhay, patuloy kong pinapanatili ang diwa ng pagmamahal at malasakit na itinuro sa akin ng aking mga magulang. Dahil alam kong habang buhay silang nabubuhay sa puso at alaala ko. Hanggang dito na lang po. Ako po si Maria, ang inyong kaistorya. Kamusta mga kaistorya? Si Pedro po ito, tubong Samar, ngunit naninirahan na ngayon sa Misamis Oriental kasama ang aking mag-anak.
Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aking sarili at ang lugar na aking tinitirahan. Kagaya ng nasabi ko kanina, ako po si Pedro Helberg, gulang na ngayon at may 3 supling na nasa mabuti kalusugan. Kasal na ako at ang aking asawang si Sofia ay tubong Negros Occidental. Dito kami naninirahan sa lungsod ng Gingoog sa probinsya ng Misamis Oriental, isa sa mga progresibong lungsod sa Northern Mindanao. Masasabi kong payapa at maunlad na ang aming lugar, bagamat noong dekada 80 ay lubhang naapektuhan ito ng insur. Ngayon ay tahimik na ang aming probinsya at marami din na pagandang infrastruktura gaya ng mga daan, tulay, paaralan at ospital na nagpapagaan sa pamumuhay ng mga mamamayang Mindanao. Subalit bago ko marating ang lugmok kong nakaraan, nais ko munang ibahagi ang tungkol sa aking mga magulang, si Antonio at Luisa, ang aking mga lang-anim kaming magkakapatid, 4 na babae at 2 lalaki kabilang na ako. Sa totoo lang, mahirap ang aming kalagayan. Panahong ipinanganak kami ng aking ina, yun ay dahil ubos na sila sa pagsusugal. Lasingero din ang aking ama at ina. Tuwing umuuwi, nag-aaway sila at nagmumurahan, minsan naghahabulan pa sila ng kutsilyo sa aming harapan. Talaga pong nakakatakot, parang wala silang pakialam na naroroon kami habang nag-aaway. Sa tuwing ganito, pumupwesto kami sa sulok ng aming dampa at nagtatakip ng tenga. Ayaw naming marinig pero wala kaming magawa. Minsan pa nga napagkakamalan na kaming patay dahil sa sobrang takot. Bilang panganay, maaga akong napilitang magtrabaho upang may pangtustos sa aking mga kapatid. Halos walang maiuwi si Itay. Bukod sa sakit ng ulo, ay may mga utang pa. Si Inay naman, panay ang reklamo sa kawalan ng pera, pero wala siyang ginagawa kundi lumamo ng alak magdamag. Kaya heto ako, sinimulan kong magtinda ng mga pagkain at iba pang bagay sa aming lugar. Ginagawa ko ito kapag uwi galing sa eskwela. Mabuti na lamang at naging mabait sa akin ang aking mga guro, kaya napapayag akong magtrabaho sa murang edad. Marami na akong pinagkakakitaan. Sa tuwing uwi ang aking mga magulang na lasing, nag-aaway sila ng walang pakundangan. Ginugulo nila ang aming tahanan at minsan ay nagkakasugat pa kami sa mga nahagis na baso at plato. Walang pakialam ang aking mga magulang kung busog kami o gutom. Ang mahalaga ay makainom sila at makapagsalitang. Panganay na alagaan ng aking mga kapatid, kinakaya ko ang lahat para sa kanila. Nagluluto ako, naglalaban ng damit namin at pinapasok ko sila sa eskwelahan. Kahit nasad kami sa pera, hindi ko hahayaang sumunod sila sa masamang halimbawa ng aming mga magulang. Pagkalipas ng ilang taon nang ako ay nasa huling baitang na ng aking pag-aaral, doon ko unang nakilala si Sofia. Gaya ng nasabi ko, tubo siya ng Negros Occidental, ngunit lumipat na sa amin upang magtrabaho bilang katulong sa karinderya ng kanyang tiya. Una ko siyang nakita nang minsang pumunta ako sa kanilang karinderya upang mamili ng pagkain. Para sa aking mga kapatid, tila ba ay nag-iba ang mundong madilim nang una ko siyang makita, lalo na ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at buhay, kabaligtaran ng lungkot at pait na madalas ay nadarama ko. Hindi ko maiwasang mapangiti tuwing kami magkukrus ng landas. Sa tuwing bibili ako ng pagkain, ay si Sofia ang kausap ko. Palagi niya akong binibigyan ng ekstra na pagkain ng libre para sa aking mga kapatid, kahit naabot kamay na lamang ang aming budget. Lagi niya kaming inaasikaso. Dahil dito, unti-unti kong nakilala si Sofia ng lubos. Alam niya ang aming kalagayan at madalas niya akong kausapin tungkol dito. Nakikinig lamang siya at hinding-hindi niya ako hinuhusgahan. Mula noon siya na ang aking tagapakinig at tagapayo. Sa kabila ng aming magkaibang pinanggalingan, napalapit kami ni Sofia. Dahil sa aming mga karanasan, pareho inapin ng tadhana. Subalit patuloy na lumalaban sa kanya ko nakita ang liwanag sa dilim na unti-unting pumapasok sa aking buhay. Dahil dito naging inspired akong gawin ang lahat para sa aking pamilya. Dahil kay Sofia, natutunan kong magmahal ng tunay at tulungan ang aking mga kapatid. At dahil nakagraduate na ako, patuloy akong naghahanap buhay para sa kanila. Isang gabi, pag-uwi ko ng bahay mula sa aking pagtatrabaho, buntik na akong matamaan ng plato na ipinukol ng aking mga magulang sa isa't isa. Nagwawala sila sa kalasingan at sigawan na naman. Galit na galit ako sa kanila nung mga oras na yon. Pwede ba kung uuwi lang kayo dito sa bahay para magbangayan? Mas mabuti pang huwag na kayong umuwi, sabi ko na ikinagulat nila. Tinanong ko sila kung nahiya ba sila sa ginagawa nilang masama. Sa harap namin sila ang dahilan kung bakit naghihirap kami ng aking mga kapatid. Walang saysay ang kanilang buhay, liban sa alak at sugal. Doon ko na ibuhos ang lahat ng hinanakit na matagal ko kinikimkim na ibigan kong sabihin ang lahat. Dahil kay Sofia, nakakuha ako ng lakas ng loob. Dahil sa kanya, ang dating alipin ng takot ay ngayon ihandang lumaban para sa kanyang pamilya.
Natulala ang aking mga magulang sa aking sinabi, siguro hindi nila inaasahan na may tapang akong sabihan sila ng masasakit na salita, ngunit kailangan nilang marinig ang katotohanan mula sa kanilang anak. Pagkatapos ng bangayan, pumunta ako sa aking silid at doon lamang humiga. Kinabukasan bumisita ulit ako kay Sofia sa karinderya, kahit paano'y nawala ang aking pagkabalisa nang makita ko siyang nakangiti sa akin. Nang magkasakit ang aking mga magulang, masama lagi ang pakiramdam nila at napakataas ng lagnat tuwing hapon. Hindi na sila makalabas ng bahay dahil sa panghihina ng katawan. Bilang anak, nag-alala ako para sa kanila, kaya pinapainom ko sila ng gamot. Ngunit hindi pa rin gumagaling ang kanilang kalagayan. Bukod dito, may misteryosong pangyayaring naganap na nadagdagan ang aking pagkabalisa. Tuwing paggabi na umuuwi ako galing sa aking pagtatrabaho, lagi kong nakikita ang dalawang malalaking aso na nakatambay malapit sa aming bahay. Nakatingin sila palagi sa aming bahay na parang may masamang balak. Kapag tinititigan ko sila ng mabuti, nakikita kong nagniningas ang kanilang mga mata na puno ng galit. Nakakatakot talaga sila tignan. Agad ako pumasok sa loob ng bahay dahil natatakot ako sa kanila. Isang gabi, sinubukan kong paaalisin ang mga aso sa pamamagitan ng pagbato gamit ang mga bato. Nang magawa ko yon, mabilis silang tumakbo palayo. Ngunit di pumasok ako sa loob ng bahay, lalo pang lumala ang kondisyon ng aking mga magulang. Nag-iirit at nangangatal sila sa lagnat. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong dalhin sila sa ospital, ngunit wala kaming pera para sa gamot. Lalong dagok ito sa dahil hindi ko alam kung paano sila gagaling. Sa gabing yon, hindi ako makatulog. Pilit kong inisip kung paano mapapagaling ang aking mga magulang. Kahit anong sikap kong mag-isip ng solusyon, wala akong mahanap na paraan. Naisip kong hingin ng tulong ng aking nobya, ngunit paano kung hindi rin alam ni Sofia kung ano ang dapat gawin? Baka mag-alala lang siya at hindi rin makatulong, kaya't sarili ko na lamang muna ang sinusuyo kong humarap sa problemang ito. Sa kabila ng aking pagsisikap, walang pagbabagong nangyari sa lagay ng aking mga magulang. Lalo lamang silang naghirap sa bawat araw na lumilipas. Unti-unti na ring naubos ang aking pag-asa. Ngunit isang umaga, dumating ang aking mga lolo at lola. Sila ang mga magulang ng aking ina. Napakaswerteng dumating sila dahil may dala silang manggagamot na tutulong para malutas ang misteryo sa aming problema. Dumating ang lolo at lola ko kasama ang isang albularyo. Agad nilang sinuri ang lagay ng aking mga magulang. Napansin kaagad ng albularyong may kakaibang pangyayari ang nangyayari sa magulang ko. Anya, inaaswang at binabarang daw sila ng isang masamang nilalang. Nang alisin ng albularyo ang manggas ng aking ina, nakita niya ang maraming pantal at pigsa sa kanyang balat. Grabe ang pagkalaki ng mga ito na para bang sasabog. Na napatunayan ang albularyo na binabarang nga ang aking mga magulang. Dahil doon, upang malaman kung sino ang gumagawa nito, ginamit ng albularyo ang kanyang mga mahika upang kalabitin ang kaluluwa ng mambabarang. Lumabas ang isang garalgal na tinig mula sa bibig ng aking ina na tinatawag na mambabarang ng albularyo. Pinilit ng albularyo na kunin ang katotohanan mula sa mambabarang. Anya, binabarang niya ang aking mga magulang dahil sa hindi nila nabayaran ng malaking utang sa kanya. Galit na galit ito dahil ipinagkalat pa ng magulang ko na sila raw ay aswang. Dahil dito, pinalaya sila ng kanilang mga kapitbahay at sinunog pa ang kanilang tahanan. Isang gabi, nasunog ang mukha ng asawa ng mambabarang, kaya ito napilitang gumanti gamit ang kanyang mahika. Nangako ang barang na aalisin na niya ang sumpa kapalit ng kanyang palaya. Pumayag naman ang albularyo at pinalaya na niya ito makaraan ng masinsinang pakiusap nito. Pagkatapos ay umalis na rin ang garalgal na boses mula sa katawan ng aking ina. Nawala na ang mga pantal at pigsa sa kanyang balat. Unti-unting bumalik din sa dati ang kondisyon ng aking ama. Nang makalaya na ang mambabarang, nagpasalamat ito sa albularyo dahil pinatawad ang kanyang kasalanan. Pero bago pa man tuluyang makaalis, may markang inilagay ang albularyo dito bilang babala kung sakaling gumawa ito ng masama ulit. Nang gabing yon, maluwag na ang loob ko dahil nalutas na ang misteryo sa aming pamilya. Natutunan ko ring huwag basta maniwala o magsalita ng masama laban sa kapwa dahil maaaring may masamang kahihinatnan ito. Dahil sa pangyayari, nagbago ng tuluyan ang ugali ng aking mga magulang. Unti-unting iniwan na nila ang bisyo sa alak at sugal. Naghanap na sila ng disenteng trabaho upang makatulong sa aming pamilya. Lubos ang pasasalamat ko dahil muli na nilang ipinakita ang tunay nilang pagmamahal sa amin bilang kanilang mga anak. Masayang-masaya ako dahil bumalik na ang dati kong mga magulang bago pa man sila mahikayat ng masamang bisyo sa unang pagkakataon. Ramdam ko ang init ng isang tunay na tahanan, masasarap at buong pusong handa ang aming mga pagkain. Walang sigawan at murahan tuwing gabi. Sa halip, magkakasamang namamahinga sa iisang hapag ang aming pamilya.
Naging masipag din ang aking mga magulang sa paghahanap ng trabaho. Nagtayo sila ng maliit na tindahan sa aming lugar na siyang naging mapagkukunan ng ipon para sa aming pangangailangan. Dahil dito na ituloy ko ang balak kong pag-enroll sa kolehiyo pati. Ang aking mga kapatid ay nakapag-enroll na rin. Madalas akong tinutultulungan ang aking mga magulang sa pag-aasikaso sa aming tindahan tuwing wala akong pasok sa eskwelahan. Masayang masaya ako dahil sa wakas naranasan ko ang tunay na saya ng isang pamilya. Ang dating magulo at malungkot naming tahanan ay ngayon puno ng tawanan at malambing na usapan. Nagbago na talaga sila at hindi na muli pang bumalik sa dating pamumuhay. Ipinagpapasalamat ko ito sa Panginoon dahil muling binigyan ng liwanag ang aming tahanan na dati nila ng problema. Nang dahil sa malaking pasasalamat na isipan ng aking mga magulang na humingi ng tawad sa mag-asawang mambabarang, ngunit hindi na nila ito mahanap sa dating tinitirahan. Lumipat na pala ang mag-asawa makaraang masunog ang kanilang bahay nung una. Kahit na ganito, patuloy pa rin ang aming panalangin para sa mag-asawang iyon. Humingi rin kami ng tawad sa Panginoon para sa aming mga kasalanan sa nakaraan at mula noon nagsimula ang bagong buhay ng aming pamilya. Samantala, patuloy din ang relasyon ko kay Sofia hanggang sa magpakasal kami. Pagkatapos kong graduate sa kolehiyo, walang sawa siyang nagsuporta sa akin sa lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ko. Siya ang naging inspirasyon upang harapin ang anumang hamon ko sa buhay. Matapos kaming ikasal ni Sofia, lumipat kami rito sa Mindanao upang magsimula ng bagong buhay. Nagkaroon kaming 3 masasayang mga anak na siyang laging nagpapasaya sa aming tahanan. May disenteng trabaho na ako ngayon bilang isang guro. Simple man ang aming pamumuhay, masaya kami dahil buo ang aming pamilya. Patuloy kong itinuturo sa aking mga anak ang aral tungkol sa pamilya na aking natutunan nung ako ay bata pa. Kahit na mayaman man o mahirap ang isang pamilya, ang mahalaga ay magkakasama sila at nagmamahalan. Iyon ang tunay na kayamanan sa buhay na hindi kayang kunin ng anumang bagay. Hanggang ngayon, patuloy akong nagpapasalamat sa aking mga magulang dahil sa kabila ng lahat, minahal pa rin nila ako. Humingi rin sila ng tawad sa akin para sa kanilang mga kakulangan nung una. Dahil dito napatawad ko sila ng buong puso. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay natutunan namin ang aral nito at nabigyan ng pagkakataong baguhin ang aming buhay. Nagpatuloy ang masayang pamumuhay naming mag-anak. Lumipas ang mga taon at naging matagumpay ang aking mga anak sa kanilang mga piniling larangan. Ang aking panganay na anak na lalaki ay naging abogado. Siya ngayon ang tumutulong sa amin sa mga legal na usapin tungkol sa aming maliliit na negosyo. Ang aking pangalawang anak na babae naman ay naging guro din. Katulad ko, ang bunso kong anak na babae ay sumunod sa yapak ng kanyang ina. Mayroon na silang sariling bakery na malakas ang kita sa aming bayan. Napakasipag at masikap niya katulad ng kanyang ina. Samantala, patuloy naman ang aking pagtuturo bilang guro sa paaralan. Madalas akong tumutulong din sa bakery ng aking asawa at anak tuwing wala akong klase. Masayang masaya ako sa aking buhay mag-anak. Ngayon ay nasa kanya-kanyang pamilya na ang aking mga anak. Kahit paano ay nami-miss ko ang panahong magkakasama pa kami sa iisang bahay. Ngunit masaya ako para sa kanila dahil alam kong mabuti at maayos ang kinabukasan nila. Ang aking mga magulang naman ay matanda na ngayon at namamalagi lang sila sa aming probinsya. Paulit-ulit silang humihingi ng paumanhin sa akin. Para sa nakaraan, lagi ko silang pinapatawad dahil mahal na mahal ko sila. Masaya at payapa na ang aming pamilya ngayon. Wala ng problema o alitan sa amin. Lahat kami ay nagkakaisa at nagmamahalan. Ito ang pinakadakilang kayamanan na mayroon kami na hindi magbabago magpakadiman. Marami akong natutunan sa lahat ng pangyayaring yon. Una, natutunan ko na hindi hadlang ang anumang pagsubok upang abutin ang ating mga pangarap. Bagkus ay nagsilbing hagdan ang mga pagsubok tungo sa tagumpay kung lalabanan natin ito ng buong tapang at tiwala. Pangalawa, natutunan ko ang halaga ng tunay na pamilya. Kahit na may kanya-kanya tayong mga problema, kapag nagkakaisa ang isang pamilya, kayang lampasan ang anumang pagsubok. Pangatlo, natutunan kong magpatawad ng buong puso sa kabila ng masasakit na nangyari sa nakaraan. Pinatawad ko ang aking mga magulang at pinagtibay pa ang aming relasyon. At ang panghuli, natutunan kong manalig sa may kapal kahit na imposible ang sitwasyon. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng dasal at pag-asa. Ang pananampalataya ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang paghamon sa buhay.